Sa sandaling iyon, ang mga sundalo ay nagsisimula ng mataranta. May ilan nang lumilingon, iniisip kung tatakbo na lang sila palayo. Dahil dito, sumigaw si Yusin at sinabi na kung may lakas pa silang tumakbo. Mas mabuti pang pumatay na lang sila ng kahit isang kalaban. Iba na ang aura ng bata kumpara sa dati. Napansin ito ng mga sundalo at tiningnan siya na parang isa na siyang ibang tao. Maging ang lalaking may pulang buhok ay mukhang humanga, sinundan ito ng sigaw ng lalaking may kulay abong buhok na lumaban para sa kanilang buhay. Gaya ng sinabi ng general, agad sumagot ang mga sundalo ng isang malakas na sigaw ng tapang. Habang tinawag naman ni Yusin ang babae upang makausap, mayroon siyang isang misyon para sa kanya. Sa maayos at magalang na paraan, agad lumuhod ang babae upang makinig. Pagkatapos, sinimulan na ni Yusin ang pagbibigay ng utos. Ayaw na niyang mamatay ang babae bago pa siya sa mga susunod na laban. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ng dalaga sa kaba at pag-aalala. Kapag nagkamali siya sa utos na iyon, may kapalit itong mabigat na parusa. Ang magiging kabayaran ay ang kanyang buhay kung hindi niya ito masusunod ng eksakto. Dahil dito, lalo pang kinabahan ang babae at nanlaki ang kanyang mga mata. Sinamantala ni Yusin ang sandaling iyon upang idiin pa ang kanyang kahilingan. Maya-maya, tumayo ang babae, handang humarap sa laban. Si Yusin naman ay inutusan ang buong tropa na magbigay daan dahil siya na mismo ang mangunguna, walang pag-aalinlangan. Agad na sumunod ang kanyang mga kakampi. Pakiramdam ni Yusin ay kaya niyang harapin ang kahit gaano karaming kaaway. Sa wakas, ibinigay niya ang utos na simulan na ang pag-atake. Biglang lumitaw ang information panel bilang hudyat ng pagsisimula ng labanan. Samantala, abala ang mga operator sa pag-monitor ng laro. Biglang nag-reset sa 0 ang timer ng panel. Nagresulta ito sa isang malakas na pagsabog sa loob ng simulation. Nabigla ang isa sa mga operator sa nakita niya. Dahil sa sobrang antok, muntik na niyang makalimutan ang isang napakahalagang bagay. Sa sandaling iyon, dalawa na lang ang operator sa harap ng mga monitor, at ang isa ay mahimbing na natutulog, medyo malayo naman. Apat na iba pa ang nagkukwentuhan lamang. May isang lalaki ang nagtanong kung gumagana pa ba ang simulator. Mukha na siyang mawawalan ng kontrol sa kaba. Nang tumitig siya sa mga monitor, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Agad siyang sumigaw para tawagin ang team leader at sinabing wala ng oras para mag-aksaya. Napakaseryoso ng sitwasyon at kailangan nilang pumunta agad sa control center. Samantala, patuloy ang matinding labanan sa loob ng simulator. Walang tigil si Yusin sa paghiwa sa mga kaaway gamit ang kanyang espada. Na para bang normal na trabaho na lamang ito para sa kanya, makikita sa kanyang mukha ang matinding tapang at matibay na hangaring manalo sa digmaan. Walang pag-aatubili, sumugod siya sa mga kalaban. Sa labas ng laro, biglang pumasok ang team leader sa control center. Gulat na gulat sa kaguluhan, nakatitig ang lahat ng operator sa mga screen, baka sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Sa loob ng laro, lalong lumalakas ang determinasyon ni Yusin na manalo. Pinanood ito ng team leader na may halong pagkalito. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan at inutusan silang alamin kung ano ang nangyayari sa simulation. Sa loob ng laro, isang misteryosang babae ang walang awang nililipol ang mga kaaway. Para bang ginagawang pira-piraso ang mga ito. Nang makita ito, naging mausisa ang team leader kung sino ang babae. Sinimulan niyang siya sa atin kung sino ang nagpasok ng data ng Knight na yon sa simulator. May data sa loob ng sistema na hindi nila kailanman nilikha. Dahil dito, lalong nagalit ang team leader. Unti-unting nabubuo ang isang sagupaan sa pagitan ng misteryosang babae at ng team leader na gustong burahin siya sa sistema sa bawat kamatayan at pag-reset. Muling nararamdaman ng bida ang sakit ng mamatay. Bawat bagong simulation ay panibagong pagkakataon para maranasan niya ang matinding paghihirap ng kamatayan. Ang tunay na impyernong iyon ay puno ng panganib. Ngunit hindi nila inasahang maaari pala itong magdulot ng napakalaking kapangyarihan. Kung may makakabasag sa walang katapusang ikot ng kamatayan, magbabago ang lahat. Sa prosesong iyon, kapalit ng lahat ng sakit at sakripisyo, makakamit nila ang pambihirang lakas. Ngunit para mangyari iyon sa perpektong simulator na ginawa ng team leader, kailangan ang isang taong may isipan na higit pa sa karaniwang estudyante. Hindi kayang harapin ng isang batang tulad niya ang lahat ng iyon ng mag-isa. Ngunit sa pagkakataong ito, napahanga niya ang team leader. Mukhang wala na siyang kinatatakutang kaaway sa loob ng laro. Habang matapang siyang lumalaban, sinusuportahan siya ng babaeng mandirigma gamit ang perpektong depensa. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding determinasyon na manalo rin sa laban. Ibig sabihin nito, ang kakaibang pangyayari sa laro ay malaki ang naitutulong sa pag-isip at tapang ni Yusin. Dahil dito, iniutos ng team leader na alisin na ang babae mula sa laro. At kung may hahadlang sa prosesong iyon, kailangang i-overload ang utak ng bata hanggang sa tuluyan itong bumigay. Matapos ibigay ang utos, agad kumilos ang lahat ng operator.
Para silang nasa karera habang binabago ang programa ng laro, mukhang mahirap ang kanilang ginagawa base sa stress na makikita sa kanilang mga mukha. Maraming code ang lumalabas sa kakaibang wika, lahat para ayusin ang error sa sistema. Biglang may napansin si Yusin na kakaiba, nakikita niya ang buong labanan sa paligid. Ngunit ang lahat ng nasa harap niya ay gumagalaw ng mabagal, kahit ang mga kaaway na nasa malayo. Pati ang mga palaso ay tila lumulutang lamang sa hangin ng dahan-dahan, halos walang lakas. Ang matutulis na dulo lang ng mga ito ang tunay na banta. Nang makita ito, napahanga si Yusin at napagtanto niyang may kakaibang bagay na nangyayari. Ilang segundo pa, biglang bumilis ang isang palaso patungo sa kanya. Madali niya itong naiwasan, sinamantala naman ng kanyang tagapagtanggol ang pagkakataon at hiniwa ang palaso sa gitna gamit ang kanyang espada. Nagkapira-piraso ito matapos tamaan, samantala, malalim ang iniisip ni Yusin habang pinagmamasdan ang paligid. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan sa larangan ng digmaan, pinakinggan niya ang paghinga ng walang pangalang kabalyero. Ramdam niyang sinusunod nito ang kanyang espesyal na utos hanggang sa sandaling iyon. Dahil dito, napangiti si Yusin ng bahagya. Ibig sabihin, nasusunod ang kanyang utos, ngunit wala ng oras para magpahinga. Muling sumugod ang hukbo ng kaaway, hinarat sila ni Yusin ng walang takot, handa sa anumang mangyayari. Isang sundalo ang biglang sumigaw upang takutin siya, saka siya sinugod gamit ang dalawang matutulis na sibat, nanatiling kalmado si Yusin at sinamantala ang maliit na pagkakamali ng kalaban upang makaiwas sa atake. Habang ang mga duwag ay nanonood lamang ng may paghanga, inagaw ng bida ang dalawang sandata mula sa kalaban, sinimulan niyang paikutin ang mga sibat at itinaas ang mga ito, balak buhatin ang kalaban sa ere. Napahilaw ang lalaki sa ere habang sumisigaw sa takot, mahigpit na hawak ang kanyang mga sandata. Matapos bumagsak ng malakas sa lupa, humarap siya kay Yusin na punong-puno ng desperasyon ang mukha. Papunta na si Yusin upang tapusin ang laban ng walang awa. Sa huli, itinaas niya ang kanyang matalim na sandata at tuluyang pinabagsak ang kalaban sa isang marahas at brutal na paraan. Mula sa sandaling iyon, tiningnan siya ng lahat ng kaaway nang may matinding takot sa kanilang mga mata. Natatakot na sila para sa sarili nilang mga buhay, handa si Yusin na harapin ang kahit anong pagsubok at bawiin ang kanyang dating buhay sa tahanan, walang pag-aalinlangan, sinugod niya ang lahat ng kalaban. Sa isang malakas na hampas, dose-dosenang mga kaaway ang agad na bumagsak sa loob lamang ng ilang segundo, makikita sa malalaki nilang mata ang takot habang pinapanood si Yusin na walang awa sa paglapastangan sa kanilang hanay. Sa loob lamang ng ilang sandali, narating ng bata ang isang kalaban at agad itong pinabagsak gamit ang isang nakamamatay na hampas. Nagkadurog-durog ang katawan ng lalaki at bumulwak ang pulang likido. Matapos siyang patayin, patuloy pang naghanap si Yusin ng mas maraming kalaban. Sa buong paligid, maririnig ang mga sigaw ng sakit at desperasyon. Para bang may kakaibang lakas si Yusin, tinatapos niya ang mga kalaban gamit lamang ang kanyang kasanayan sa espada. Hindi rin nagpahuli ang walang pangalang babae. Madali rin niyang winasak ang hukbo ng mga kalaban. Nabuo ang isang alamat na tambalan sa kanilang dalawa. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang libong kaaway ang kanilang napatumba. Nagkalat sa lupa ang mga pira-pirasong katawan ng mga GNIC. Ang espada ng bata ay nababalutan ng pulang bakas ng labanan, patunay ng kanyang lakas at determinasyong makauwi. Pati ang kanyang baluti ay nabahira ng dugo mula sa marahas na digmaan. Habang lumilingon siya, may napansin siyang isang pagod na kalaban na umuungol sa kahihiyan. Walang pag-aalinlangan, tinapos ni Yusin ang paghihirap ng lalaking iyon. Muli, silang dalawa na lang ang nakatayong matatag sa larangan ng digmaan. Huminto sandali si Yusin upang huminga. Ganoon din ang babae bago muling sumabak sa laban. Hindi na mabilang ng bata kung ilang kalaban ang kanyang napatumba. Ngunit napansin niyang hindi nababawasan ang bilang ng mga kaaway. Ang kakaibang pangyayaring ito ay malinaw na may kinalaman sa ginagawa ng mga operator ng makina. Sa labas ng laro, si Lehi Anu ay masayang inaayos ang sistema, ginagawa niyang mas mahirap ang laban para kay Yusin. Sa halip na mabawasan, patuloy pang dumarami ang bilang ng mga kaaway. Lumapit ang babae kay Yusin at tinanong kung kaya pa ba niyang magpatuloy. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang katawan. Hindi iyon makatuwiran, ngunit ramdam niyang umiinit ang bahagi ng kanyang katawan kung saan dumidikit ang malamig na baluti. Kahit pagod na si Yusin, kailangan pa rin niyang magpatuloy. Sa lugar na yon, hindi siya mabubuhay kahit isang segundo kung hindi siya lalaban. Sinabi ng babae na mahirap talaga ang lumaban. Lahat ng tao, gaano man katahimik ang kanilang buhay, ay may sariling larangan ng digmaan sa loob ng kanilang puso. Nang marinig ni Yusin ang mga salitang iyon, naisip niya ang sarili niyang labanan. Bigla siyang napabalik sa alaala kung saan nahuhuli siya sa klase. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang sarili na nag-iisa sa silid-aralan, gumagawa ng sariling gawain.
At doon, madali ring matalo sa isang laban, kahit pa kapalit nito ang sariling buhay. Biglang iminungkahi ng babae na sumuko na lamang ang bata. Tumingin si Yusin sa kanya ng may pagkalito. Para sa babae, ang pagsuko ay isang madaling desisyon, lalo na kung alam niyang sa huli, matatapos din ang lahat. Kung mananatiling matatag si Yusin sa kanyang pasyang lumaban hanggang sa huli, mananatili rin ang larangan ng digmaan kasama niya. Doon napagtanto ni Suni kung bakit, sa kabila ng lahat ng kamatayang kanyang nasaksihan, nagagawa pa rin niyang ipagtanggol ang sarili laban sa mga kaaway. At palagi rin siyang may tapat na tagapagtanggol sa likuran niya, dahil dito, tinanong ni Yusin ang babae kung bakit palagi siyang pinoprotektahan. Tulad ng dati, sigurado siyang wala siyang makukuhang sagot. Ngunit nagtanong pa rin siya. Iginiit ng bata na gusto niyang malaman ang dahilan. Para sa kanya, ang babae ay naging isang larangan ng digmaan na hinding-hindi niya kayang iwanan. At ang tingin nito ay tumama sa kanyang puso na parang simbolo ng pag-ibig, hindi na kailangang lumingon pa ni Yusin upang sundan ang titig ng babae. Masyado nang matalas ang kanyang mga pandama upang maramdaman kung ano ang darating. May umiiral na isang padron na hindi nila kailanman mababago, mula pa sa simula, ni minsan ay hindi na iwasan ang pagbuhos ng mga palaso. Matapos pag-isipan ang lahat ng ito, muling tinanong ni Yusin ang babae. Akala niya'y baka sumuko na ito at magsalita, ngunit nanatili pa rin siyang tahimik, samantala, patuloy na sumusulong ang mga kaaway at unti-unting sinusukol silang dalawa. Sa sandaling iyon, kitang-kita ang pagod ng walang pangalang babae matapos ang walang tigil na labanan. Sa isang biglaang desisyon, itinapon niya ang kanyang sandata. Ang mga hakbang niya ay kakaiba. Wala roon ang lungkot o pagdududa na karaniwang makikita sa isang mandirigma. Lubos itong ikinahanga ni Yusin, para bang naubusan na siya ng oras, at ang bawat hakbang niya ay may isang layunin. Lahat ng iyon ay para sa sarili niyang misyon. Bigla niyang niyakap si Yusin ng buong lakas habang patuloy ang pagbuhos ng mga palaso mula sa langit. Determinado siyang protektahan ang kanyang general at iyon lamang ang tanging paraan. Kahit pa kapalit nito ang kanyang buhay, tatapusin niya ang misyon. Tulad ng kanyang general, hinding-hindi rin siya urong sa laban. At hinding-hindi siya titigil sa pagsubok na manalo. Sa walang katapusang ikot ng pagkatalo, inakala ni Yusin na sanay na siya sa ganitong uri ng labanan. Ngunit may isang bagay pa rin siyang hindi kayang tanggapin. Sa sandaling iyon, nakiusap siya sa babae na pakawalan na siya. Samantala, patuloy na bumabagsak ang mga palaso mula sa langit na parang sa isang masamang video game. Ipinaalala ni Yusin sa babae ang hiling na ginawa niya kanina. Ngunit sa sandaling iyon, papunta na siya sa mas payapang lugar. Nang makita ni Yusin ang mga palasong nakabaon sa katawan ng babae, nawalan siya ng pag-asa. Nagkalat ang matutulis na bahagi ng mga sandata sa paligid, maging siya ay tinamaan din sa likuran. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagprotekta sa babae. Sa huli, sinubukan ng dalaga na magpadala ng mensahe sa kanyang general. Ayaw niyang sumuko rin ito sa buhay, at iyon ang naging huling mga salita ng kawawang walang pangalang babae. Makalipas ang ilang segundo, natagpuan niya ang kapayapaan sa mga bisig ni Yusin, samantala, tutok na tutok ang team leader sa malalaking screen. Seryoso ang kanyang mukha habang pinapanood ang nangyayari sa laro. Sa loob ng simulation, patuloy na nakikiusap si Yusin para sa buhay ng babae. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang braso at ibinaon ang sandata sa lupa upang gumaan ang bigat. Inilagay niya ang babae sa kanyang likuran at nagpakita ng matibay na determinasyon na hindi siya bibitawan. Pagkatapos, nakiusap si Yusin na imulat niya ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sinabi ng babae na huwag siyang susuko. Para maging maalamat ang kanilang kwento, kailangan nilang magpatuloy hanggang sa huli. At dahil doon, hindi siya iiwan ni Yusin. Hinding-hindi, ginawa ng bata ang lahat ng kanyang makakaya para manatiling buhay ang babae. Patuloy siyang nakiusap na imulat nito ang mga mata. Bigla, may kakaibang galaw na dumaan sa mukha ng dalaga, parang isang himala. Umubo siya at nagpakita ng palatandaang buhay pa siya. Nanlaki ang mga mata ni Ain sa kanyang nakita. Buhay pa ang babae. Hindi siya makapaniwala. Ayaw na niyang may mawala pa. Nakiusap siya sa dalaga na mabuhay para sa sarili nito. Samantala, patuloy na lumalapit ang mga sundalo ng kaaway na may uhaw sa dugo sa kanilang mga mata. Sinubukan ni Ain na ilayo ang babae mula sa panganib. Lubos na pagod ang kanyang katawan at halos wasak na. Ngunit hindi iyon pinansin ni Yusin kahit sumisigaw na sa sakit ang kanyang mga kalamnan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang matalik na kaibigan. Ito rin ang tanging paraan para mabuhay sila. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata at itinukod ito sa lupa para suportahan ang sarili. Bigla, naglabas siya ng napakalakas na enerhiya. Maging ang kanyang mga mata ay nag-iba ang anyo. Sa sandaling iyon, patuloy na nawawala ng dugo ang walang pangalang babae. Gusto siyang iligtas ni Yusin kahit ano pa ang mangyari. Nakiusat siya na kapit lang at huwag sumuko. Sinamantala ng mga kaaway ang kanilang kalagayan at lalong sumulong.
Tinitigan nila ang dalawa na parang mga hayop na uhaw sa tagumpay. Sinubukan pa nilang takutin sila sa pamamagitan ng kanilang mababangis na tingin. Kahit halos hindi na makagalaw si Yusin, patuloy pa rin niyang pinrotektahan ang kanyang tapat na kalasag. Naalala niya si Lee Himu na nagtaksil sa kanya. Ang mga alaalang iyon ang lalo pang nagpalakas ng kanyang loob. Muling umubo ang babae, patunay na buhay pa rin siya. Walang oras si Yusin para mag-isip ng iba. Kailangan niyang kumilos para mabuhay. Ngunit may pumipigil sa kanya. Wala nang natitirang lakas ang kanyang katawan, ngunit walang awa ang mga kaaway, desperadong sinubukan ni Yusin na gumalaw. Papalapit na ang kamatayan, sugatan ang kanyang katawan at nag-aapoy sa sakit ang kanyang mga kalamnan. Ngunit hindi siya sumuko, pinilit niya ang sarili na gumalaw ng mas malakas kaysa dati, mahigpit niyang hinawakan ang espada at unti-unting itinaas ito, dahan-dahan, nagawa niyang tumayo mula sa kanyang kinaroroonan. Pakiramdam niya ay nasusunog ang buong katawan niya. Matinding sakit ang nararamdaman niya, ngunit kasabay nito, may kakaibang lakas na bumubukal sa kanyang loob, unti-unti, bumabalik ang kanyang lakas. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin tumigil si Yusin sa pag-atake kahit isang segundo, samantala si Lee Hyang-yu ay tutok na tutok sa mga screen, lubos na namamangha sa matinding lakas ng bata, habang ang mga operator ay nagkakagulo na. Hindi malaman kung ano ang nangyayari, patuloy na lumalabas ang mga error message sa sistema, sinasabing lampas na sa normal ang combat level. Halos katulad ng mga hampas ni Black noon, sa bawat indayog ng espada. Dose-dose ng kaaway ang bumabagsak at ni hindi man lang halatang napapagod si Yusin, nagsimula nang mawala ng pag-asa ang mga kalaban nang makita nila ang tunay niyang lakas. Habang patuloy ang labanan, tinawag ng mahina at sugatang babae ang kanyang pangalan, pilit siyang pinakinggan ni Yusin. Dahil may nais itong sabihin bago pa mahuli ang lahat, humiling ito na bigyan siya ng pangalan sa gitna ng kaguluhan. Nagulat si Yusin sa biglaang kahilingan, kaya sinabi niyang saka na lang, ngunit laking gulat niya nang umiling ang babae. Dahil palagi naman itong sinusunod ang kanyang mga utos, ipinaliwanag ng dalaga na kung ngayon ibibigay ang kanyang pangalan, hinding-hindi niya iyon makakalimutan, dahil iyon ang magiging alaala niya sa huling sandali. Napatahimik si Yusin. Seryoso ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga kaaway na papalapit sa abot tanaw. Iniisip kung anong pangalan ang babagay sa kanya. Matapos ang ilang segundong pag-isip, nagdesisyon siya. Mula ngayon tatawagin niya ang babae na Sepia. Isang kulay na kahawig ng mapulang kayumanggi sa mga lumang litrato. Nang marinig ang bagong pangalan, napangiti ang dalaga ng masaya. Agad niya itong inaprobahan at pinuri ang desisyon ng kanyang general. Dahil pinaalala raw nito ang mga tubuhan na kumikislap sa dapit hapon sa kanilang tahanan, sa sandaling iyon, halos wala ng lakas si Yusin, ngunit mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kamay ni Sepia, at pilit siyang binubuhat sa kanyang likuran. Kahit nagangalit na ang kanyang mga ngipin sa pagod at sakit, hindi kailanman susuko si Yusin kay Sepia, nang mapansin ng hukbo ng kaaway na humihina na ang bata. Sabay-sabay silang sumugod upang tapusin siya, sunod-sunod ang mga hampas na tumama sa kanya. At bumulwak ang napakaraming pulang likido mula sa kanyang katawan, di kalaunan, unti-unting nawala ang mga babalang signal ng simulator, at lumitaw ang info panel na nagsasaad ng pagtatapos ng simulation 138. Ang mga operator at ang team leader ay nanatiling nakatitig sa mga screen, punong-puno ng kaba. Ngunit may halong ginhawa, nasiyahan si Lee Hyang-yu na napabagsak niya si Yusin. Ngunit may isang bagay ang gumugulo sa kanyang isipan, hindi niya inasahan na ganoon kabilis lalakas ang bida, biglang sumigaw ang isang operator. May natuklasan daw siyang paraan upang paghiwalayin si Yusin at ang babaeng kabalyero sa loob ng laro. Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Yusin ang ngiti ni Sepia habang masaya nitong sinasabi ang bago niyang pangalan, hindi niya nailigtas ang babae. Kahit ang biglaang pagsabog ng kanyang lakas ay hindi sapat upang basagin ang linya ng kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Yusin na lumaban ng mas matindi, handang baguhin ang kapalaran. Kahit pa mangahulugan ito ng paglipol sa mga kalaban sa pinakabrutal na paraan, ipagtatanggol ni Yusin si Sepia gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, at sa wakas, lumitaw ang info panel na nagsasabing magsisimula na ang simulation 139, gaya ng dati, binalaan ng abong buhok na matanda ang general na papalapit na ang hukbo ng kaaway sa kapatagan. Sa isip ni Yusin, malinaw na ang kanyang layunin, ililigtas niya ang babaeng iyon, kaya mabilis niyang sinuyod ng kanyang mga mata ang karamihan ng mga sundalo, hinahanap si Sepia, at walang pag-aalinlangan. Malakas niyang isinigaw ang pangalan nito, napatingin ang mga sundalo sa kanya, litong-lito sa kanyang ginagawa, muli niyang tinawag ang pangalan ni Sepia, dahil sinabi nitong hinding-hindi niya iyon makakalimutan, samantala, lahat ay nakatingin sa kanya na parang nawawala na siya sa sarili. Ang mga duwag ay hindi malaman ang isipin, ang pulang buhok na binata ay napasilip kay Yusin na may halong pagkalito,
maging ang abong buhok na matanda ay nakatitig lang sa kanya na parang hindi makapaniwala, kahit gaano siya kahirap maghanap. Hindi pa rin makita ni Iusin si Sepia, hanggang sa mapansin niya ang espada ng babae na nakahandusay lamang sa lupa. Agad napako ang kanyang tingin sa sandatang iyon na parabang iyon na lang ang mahalaga sa buong mundo, bigla siyang napasigaw. Tinatawag ang pangalan ni Sepia ng buong lakas, mas lalo namang kinabahan ang mga duwag na sundalo sa nakikita nilang pagkasira ng loob ng general. Tinanong ng pulang buhok na binata kung sino ang hinahanap niya. Ramdam nito ang awkward na pagtawag kay Yusin bilang general. Dahil sa paningin niya, si Yusin ay dapat isang alamat, pero ngayon, mukhang isa na lang siyang hungkag na anino. Ang kilala niyang Li Yusin ay isang duwag na laging tumataka sa laban. Kaya hindi niya maintindihan kung paano naging mahalagang tao sa hukbo ang isang tulad niya. Sa sandaling iyon, halatang galit na galit si Yusin, ngunit kahit ganoon, may taglay pa rin siyang presensyang tanging tunay na general lang ang kayang ipakita. Bigla siyang sumigaw, hinihingi kung nasaan ang kanyang tapat na tagapagsilbi, si Sepia. Ngunit ang sagot ng abong buhok na matanda ay, Diyos lang daw ang nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Dahil sa sagot na yon, lalo pang nagitngit si Yusin, sa halip na umatras. Sinunggaban niya ang matanda sa damit, dahilan para manginig ito sa takot. Napahiyaw ang lahat ng sundalo, pati na ang pulang buhok na binata. Ang mga duwag ay mahigpit na hinawakan ang kanilang mga sandata, handang ipagtanggol ang kapitan. Itinaas nila ang kanilang mga espada na parabang haharapin na nila mismo ang kanilang general. Doon napagtanto ni Yusin na mas pinipili nilang sundin ang matanda kaysa sa kanya, sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lahat ay bumaling laban sa kanya, kahit patuloy na itinanggi ng matanda ang lahat. Alam ni Yusin na sa mata nito, isa lamang siyang duwag at walang kwentang tao. Punong-puno ng paghamak ang titig ni Yusin sa kanyang mga dating kakampi. Hinawakan niya ang matanda sa liig na parang basahang manika, at walang kahirap-hirap, inangat niya ito mula sa lupa. Napatulala ang pulang buhok na binata, dahil ang kapitan ay may bigat na lampas 100 kilo. Ngunit binuhat lang ito ni Yusin na parang wala lang. Bukod pa roon, si Halmer ay isang kabalyero na kayang manipulahin ang tera. Kaya dapat ay mahirap siyang kalabanin, ngunit wala nang pakialam si Yusin sa iniisip ng iba, iisa lang ang mahalaga sa kanya. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Sepia. Nang marinig iyon ng pulang buhok na binata, napaisip siya kung sino ba talaga ang babaeng iyon. At kung tuluyan na bang nawawala sa katinuan ang general, maya-maya, sinabi niya kay Yusin na walang nakakaalam kung nasaan ang babaeng hinahanap niya, at dapat na niyang pakawalan ang kapitan para makapag-usap sila ng maayos. Ngunit walang interes si Yusin sa mayabang na binata, patuloy niyang sinakal ang duwag na abong buhok na matanda, na parabang iyon ang nararapat sa kanya. Bigla, humarap si Yusin sa pulang buhok na binata at mumiti ng isang nakakatakot na ngiti. Isang ngiting puno ng pagkasira ng bait at uhaw sa labanan. Dahil dito, nakaramdam ng matinding banta ang binata, lalo na sa kakaibang aura at baliw na determinasyon ni Yusin. Sa wakas, matapos ang matinding tensyon, binitiwan ni Yusin ang kapitan at ang matanda ay bumagsak. Mula sa mataas na lugar, malakas na sumadsad sa lupa. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Biglang sumugod si Yusin sa pulang buhok na binata at sinakal ito, dahilan para halos hindi na ito makahinga. Gusto niyang pilitin ang mayabang na binata na magsalita, dito mismo at ngayon na. Habang pinapanood ito, napasigaw ang matanda, sinasabing walang taong nagngangalang Sepia. At hindi rin niya maunawaan kung paano nakagalaw ng napakabilis si Yusin. Biglang nanlaki ang mga mata ng kapitan. Bago siya tinamaan ng malakas sa katawan, isang sipa mismo sa tiyan, habang hawak pa rin ang pulang buhok na binata. Sinipa ni Yusin ang matanda at pinalipad ito palayo. Napatulala ang lahat ng sundalo sa takot. Habang ang pulang buhok na binata ay walang magawa kundi panoorin ang kanyang kapitan na paliparin ni Yusin na parang dahon sa hangin. Pagkatapos nito, malinaw na sinabi ni Yusin na si Sepia ay hindi isang karaniwang sibilyan. Hindi siya maihahambing sa mga walang kwentang tulad nila. Ang babaeng may hawak ng mahabang espada ang nag-iisang kakampi niya sa walang katapusang larangan ng digmaan. At mas mahusay pa siyang kabalyero kaysa sa lahat ng naroroon. Nang mapatingin ang matanda sa espada, bigla siyang may naalala. Agad niyang tinawag ang general at sinabing baka ang tinutukoy niya ay ang Knight number 232. Dahil dito, tinitigan siya ni Yusin nang may matinding galit, maging ang kanyang mga mata ay naglalabas ng purong lakas. Nang makita ang mukha ng bata, nawalan ng pag-asa ang matanda, hindi siya makapaniwala na ang anino sa harap niya ay ang anak ng dating duwag na kanyang kilala. Ang bawat hakbang ni Yusin ay parang yayanig sa lupa, ang kanyang presensya ay parang isang tunay na pinuno ng hukbo. Walang bahid ng kahinaan ng kanyang ama. Muli, inabot niya ang lieg ng kawawang matanda at binanggit ang tunay na pangalan ni Sepia. Sa kanya tinanong kung nasaan ito. Maya-maya, nalaman nilang malamang ay nasa infirmary ang babae. Nang marinig iyon, bahagyang
Nabahala si Yusin, iniisip kung bakit naroon si Sepia, walang pag-aatubili. Inutusan niya ang kapitan na pangunahan siya patungo sa infirmary. Sa gitna ng malakas na ulan, sinimulan nilang tahakin ang daan patungo roon. At matapos ang ilang minutong pagmamadali, narating din nila ang lugar. Punong-puno ng kaba si Yusin, kaya mas binilisan pa niya ang kanyang lakad. Iniwan ni Yusin ang kanyang mga tauhan, at walang pag-aalinlangan. Sinipa niya ang pinto at malakas na sumigaw para kay Sepia, agad. Napatingin sa kanya ang lahat ng nasa loob ng infirmary, baka sa kanilang mga mukha ang takot at pagkalito. Halos lahat ng sugatan ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa isa sa mga huling stretcher. Nakita ni Yusin ang isang pamilyar na figura, si Sepia, walang malay, habang inaalagaan ng isang nurse. Nang makita niya ang kalagayan ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-aalala, mas pumasok pa siya sa loob ng infirmary. Iniwang tuliro ang mga doktor at nurse, mabilis siyang lumapit sa stretcher ni Sepia at sinuri ang kalagayan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Puno ng sugat ang mukha ng babae, may mga galos at pasa. Nang tanungin siya kung bakit siya naroon, agad na tinanong ni Yusin kung ano ang nangyari kay Sepia. Ngunit wala ring malinaw na sagot ang mga nurse. Kahit 10 araw na raw itong naroon, nang marinig iyon, tuluyang nabigla si Yusin, ilang minuto pa lang ang nakalipas. Magkasama pa silang lumalaban pero ngayon, ayon sa mga nurse, 10 araw na itong walang malay, walang sense ang lahat ng iyon para sa kanya. Tinanong niya ang nurse kung may pag-asa pa bang magising si Sepia, habang iniisip kung anong klaseng kalupitan ang kayang gawin ni Lihayang Yu. Dahil mahirap magbigay ng tiyak na sagot, pinakiusapan na lamang siya ng mga nurse na hinaan ang boses sa loob ng infirmary.